Hi guys, good afternoon. So, ito guys, at hindi ako nakapag-video kanina pero magbibigay ako ng update guys. So, dito sa trabaho ko, isa na lang yung nakabukas na full box natin. Sa 5 full box natin guys, isa na lang. So, almost done na yung wiring ko. Natapos ko na lahat, pati outlet. So ito guys, papakita ko. So ayun yung tubo natin. Tapos gumano siya. Tapos pumunta yan dito. So ito guys yung huling ginawa ko. Yung full box na yan. Nilagyan natin ng outlet dito. Dito. Sa tubular bar na 4x4. So tingnan natin. So ito na guys. Yung wire natin. Makit yan sa loob ng tubular. Pinasok ko doon sa may tubular. Yan pala guys, yung 4x4 na tubular steel na yan, may partition sa gitna. Kala ko halo siya, meron palang partition niya sa gitna. So yun, nung una nahirapan akong mag-drill kasi tinatabaan ko yung partition. So nilihis ko lang ng konti. Nalaman natin na meron palang partition, kaya ayun, iniwas natin yan ng konti. Yun, ipasok ko na yung wire natin. So ayan na guys, pumunta yan dun sa loob ng full box na yan. So isinara ko na yan. Tapos ito na nga yung outlet natin. So ito yung type 86 na kuha natin na outlet. Yan. At gumawa na rin ako guys na nagprint ako ng level tag niya. Ito kasi guys, yung tubular na yan, ang pintura niyan, auto paint yan, glossy. Kaya pagka sinabon ko yan o pinulasan ko na may sabon at binalawan natin ang basahan, kikintab yan. So halos hindi na niya makikita kasi kakahawig siya, katulad dito guys. Yan, itim na itim yan. Yan, pareho siya ng kulay, magiging ganyan din yan. So ito, lalagyan lang natin ng tag na 4 outlet. Yan, so mapapansin nyo guys, ayan yung ginawa nating level para alam nila. Yan. Actually guys, wala na tayong 220 ngayon. Nagtaas na ang Meralco ng naging 230 volts pataas na yung voltahe natin. Kaya makikita nyo sa mga appliance yung auto volt na siya. Meron na siyang range na pwede siyang ma-operate. So ayan, tested ko na yan guys sa tester. Okay na yung lahat. So katulad ng nasabi ko, 3 yan. Isa dito, isa doon, at saka doon sa dulo. So puntahan natin. So ito guys yung pangalawa natin na outlet. Dito yan sa may bukana ng parang pinaka bukana to nung terrace namin. So yan, poste yan. So yan, type 8060 yan. So nilagyan na natin ang outlet. Nilagyan ko rin guys yan ng switch. Ito yung switch, type 86 din yan guys. Yan, may tag na siya, on and off switch for LED lights nakalagay. So nalagyan natin ang numbering dito kung saan yung number 1. Ito kasi yung number 1 guys ayan, ito yung 2, 3, 4. Pero itong 2, 3, 4 assign niya dito sa garahe, dalawa dito sa gitna at saka isa doon sa dulo para yung magdamagang ilaw natin. So yan, type 86 dito guys. Naka-wire na yan, kaya hindi ko pa close yan. Kasi pipilitin ko maglatag bukas ng umaga ng conduit pipe para kahit man lang isa sana, para lumiwanag lang sa gabi. Kasi gagabihin sila dito. Ayun, kaya nakabukas pa yan. So yan. Tapos guys, ito yung pangatlo. Ang dami ko lang
magawa dito, yung sa cage o sa CR, yung outlet namin sa kusina. Tapos ko na rin yun. Tapos ito, yan. Dito ako nakasaksak sa aking tripod. So yan yung pangatlo. Ayan. So ayan. May nilagyan rin natin ng tag sa ibabaw. Kasi dito ko ina-attach yung cellphone ko ito yung cable ko. Yan, maandar yan. Tapos guys, yung number 1 switch para dito yan. Sa LED light na yan. Tapos ito, aalisin ko to guys kasi kita nyo, hindi nakatubo yung wire nya, no. Yan. Delikado yan. Prone sa sunog yan. Kaya tatanggalin ko yan once na magkaroon tayo ng ilaw doon. Ililipat natin to. Siguro lalagyan ko lang sensor motion. Doon kakabit sa gitna para pag may dumaan o tao sa gabi, biglang iilaw yan. Yan na lang gagawin ko. Kasi maliwanag siya. Kitang kita. So yun guys, halos dito tapos na yung mga outlet. At saka yung isang ilaw sa terrace na ilagay natin. Ayun, liwanag para tatlo na yung ilaw dyan sa kabila, doon sa kabilang garahe. Yun, may dalawang ilaw doon. Kaya nabanggit ko nga sa inyo, sa gabi dito madilim yung portion na yan, kaya pula sa ilaw. Kaya nagdagdag ako ng isa pa dyan. Kasi ito guys, yung mga hindi ko alam kung sino nag-install dito kasi wala ako dito sa bahay nung nagpalagay ng misis ko. Ayan maluluwag na yung saksakan niya. Ayan, papalitan ko yan guys. Ayan. Ito niya yung ilaw at saka yung outlet, isa lang ang kinuha niya ng source, plus yung wala rin, andyan na lahat. Ayan, so doon siya nagtap sa utility box na yun. So ayusin natin yan. Tingnan ko kung ano yung magagawa ko. Ayusin ko lahat yan guys kasi delikado yan. So papasok natin lahat sa tubo, kaya sa ganitong molding magdadagdag ako ng plastic molding na 1 o 3/4. Ayan. Siguro magpapahinga lang konti at papalitan ko yan maya-maya konti. Ready naman guys yung pamalit ko dyan. So nag-iisip lang ako kung dalawahan o tatluhan yung lalagay natin. Ito guys. Tapos ito guys, ito yung maka-assign sa na-switch sa kwarto ng bunso ko. Pag akit ko sa kisame, papalitan ko rin yung mga switches ng ilaw. Kasi yung switch niya guys, nasa labas. Sa pagka may pumapasok sa CR, sa napapatay, nabubuksan. Nai-istorbo siya doon sa loob ng kwarto niya. Kaya yung switch niya, doon lang sa loob ng kwarto niya mismo. Siya lang may control pagka nandun siya sa loob. So yun, hanggang dito na lang muna po guys, at abang-abang lang sa mga susunod ko pang mga update.